yun hong naging kaso nung supercar na nakapangalan sa artista si Mr. Ramsey ay voluntaryong isinurrender sa amin sa LTO. In good faith naman yung registered owner para maimbestigahan mabuti yung mga pangyayari. Nag-appear sila kahapon sa akin, pati yung negosyanteng kaibigan niya. Tumugon sila dun sa show cause order, sinurrender yung supercar, yung driver's license nung negosyante, Mr. Villago, na nagda-drive nung sasakyan. Ngayon, gugulong po yung investigasyon tungkol po dyan. Kailangan na makita natin kung bakit nagkaroon ng ibang plaka na hindi galing sa LTO at ba't yun na nilagay nila. Although nagpaliwanag naman yung nagda-drive, humingi siya ng dispensa at inamin niya yung kasalanan niya, ang pagkakamali niya kung bakit niya nailagay yung plaka na yun doon sa supercar na nakapangalan kay Mr. Ramsey. Isang dahilan din na kaya ako nag-request ng press con ngayon kasi nagiging rampant yung mga kababayan natin na nagpapagawa ng mga improvised plates online. Okay? Makikita natin yan sa Facebook, sa mga videos na nilalabas nila. Paulit-ulit ko pong sinasabi, pinagbabawal po yan ng LTO. Wala po kaming binibigyan ng authorization na gumawa po ng mga improvised na plaka na ginagaya ang plaka ng LTO o ng issue po ng gobyerno. Naglabas po ako ng memo na ipagbabawal po lahat ng improvised plates na ginagaya yung plaka ng gobyerno. Meron pong online na eksaktong-eksakto kung ano yung itsura ng plaka ng ini-issue ng LTO, gagayahin nila. Ultimong yung QR code, ilalagay nila, tapos binibenta nila online. So kahit sino pwedeng bumili. Bawal po yun. So yung dun po sa memo namin, lahat po ng mga sasakyan na mahuhuli namin o makikita namin sa kalsada na meron pong improvised plate o yung mga plaka na ginaya yung plaka ng issue ng LTO, kukumpiskahin po namin nationwide. Okay? Kung kayo po ay merong authorization to use ng inyong plaka, kung halimbawang nawala ang plaka ninyo, kagaya ho nung linggo, nakahuli ako ng 5 kotse. Yung isa, ang authorization niya 2022 pa. Dahil sa tagal, na wala siyang panahon na balikan ng LTO, kunin ang plaka niya, gamit-gamit niya yung authorization tapos peke na plaka ang nakakabit sa kanya. So, pero may plaka na siya, ayaw lang niyang kunin. So, ngayon, yun hong may mga authorization, kailangan yung i-renew yan. Kailangan latest ang authorization ninyo. Hindi po yung pwedeng mga lumang authorization. At sa aming mga tauhan sa LTO, kailangan tulungan niyo yung mga taong kukuha ng authorization na mabilis. Lalong-lalo na yung nag-declare ng lost plate. Okay? So starting September 1, hulihan po tayo nationwide. Okay? Kapag wala po kayong authorization to use improvised plate, i-impound ko po mga kotse ninyo. Pero kung kayo po ay merong authorization to use improvised plate at bumili kayo dun sa online na nakikita natin na ginagaya ang plaka ng LTO, kukumpiskahin namin yung plaka nyong yon na peke. Kailangan, ang ginagamit yung improvised plate, nakalagay sa ilalim LTO lost plate or LTO or improvised plate. Kahit plastic lang yon, okay lang yon. Pero hindi nyo pwedeng gayahin yung issue mismo ng LTO na plaka. Walang pinagkaiba yan sa pampipeke ng driver's license, pamimeke ng passport. Walang pinagkaiba yan. So lahat ng mga
mga kababayan natin na sumusuporta, na bumibili ng mga peking ganyan sa online, pagkukumpiskahin ko po yan nationwide. So wala pong gagamit ng mga ganyan. At kung kayo po ay may authorization, kumpiska. Pero kung wala kayong authorization, impound. Ganun lang po kasimple. So wag na wag po kayong bibili dun sa mga tao na yan online. At yun naman hong mga tao na yan online na nagbebenta ng plaka, itigil nyo na ho yan. Kasi hindi ho kami titigil hanggat hindi namin kayo nahuhuli lahat. Alam ko na kung nasaan ho yung mga location na yan. Humingi kami ng tulong, although limited ang tao namin sa LTO, humingi kami ng tulong sa Philippine National Police, Cybercrime Group, CIDG, NBI, para ma-operate itong mga taong to na gumagawa ng illegal na pamimeke ng plaka at conduction sticker. Bawal po yun. Kasi yan yun, may mga kinoconceal sila eh. Alam naman natin ngayon, may NCAP na tayo. Ang ginagawa nila, nagpapalit sila ng plaka para hindi sila mahuli ng NCAP. So yun yung mga tao na dapat kung ini-impound na yung mga sasakyan ninyo. Okay. Dito naman po balik naman po tayo dito sa kaso ni Mr. Ramsey. Yes, voluntary sinurrender nila. Pero hindi po titigil ang investigasyon namin kung paano nagkaroon ng paggamit ng ganong plaka. At kailangan pong may managot. Kasi hindi naman po tayo magtotolerate na kung sino-sinong tao nagagamit lang po ng basta-basta ng peke na plaka at ilalagay po natin sa mga sasakyan natin. May batas po tayo, bawal po yun. Sumunod po tayo kung ano po ang tama. Yun lang. Tapos sa amin sa LTO, itong mga nakarang araw, may dagdag ko lang. Hindi lang naman po ibang mga ahensya lang din yun na yung huhuli namin eh. Nahuli rin namin ang sarili naming tauhan. Una sa Cebu, nahuli namin yung tauhan namin, iniusyuhan namin ng show cause order kasi yung patrol car namin, natamaan yung siklista, hindi man lang siya huminto o para tulungan yon. Bawal yun. Pangalawa, yung sa Region 2 na nag-counterflow na hindi naman emergency o wala siyang hinahabol, bawal din yun. Kaya silang pareho po ay pinasisipa ko na sa trabaho. Ang pangatlo, yun hong sa antipolo na drunk driving na empleyado ng LTO Sentries ay pinasisipa ko na ho sa trabaho, pinakakasuhan ko administratibo. Pangalawa, i-revoke na, nagbigay ako instruction sa Intelligence Division na i-revoke na ang kanyang driver's license, na lifetime ban yung kanyang driver's license. Perpetual revocation. Kasi nasa LTO ka, magmamaneho ka ng lasing. Tapos tatakbuhan mo pa. Hinarang ka na ng pulis, tinakbuhan mo pa. So hindi kami nagtotolerate ng tao namin. Kung kinakailangan ipakulong namin, papakulong namin. Ngayon nakakulong siya sa Antipolo. So mahigpit po yung panawagan namin. At sa mga ibang empleyado namin din sa LTO, kung hindi nyo kayang sumunod dun sa pamantayan ko ngayon, lumabas na lang kayo sa LTO. Kasi hindi tayo magkakasundo. Kahit na anong pwesto ninyo, talagang sisipakin ko kayo. Yun lamang po. Kung may mga katanungan kayo tungkol dun sa questions. Anyway, yung kotse naman po ay naka-impound sa baba. Pwede mo yung makita. So, yun hong hearing ho kasi nung kaso ni Mr. Ramsey at ni Mr. Villago is scheduled on August 24. Pero kahapon po, nag-voluntary silang umappear sa amin. Kasama nung ni Mr. Villago yung kanyang abogado at sinurrender niya yung kanyang driver's license. Si Mr. Ramsey naman, sinurrender niya yung kanyang kotse, yung 918 na Porsche. So, under investigation po ngayon. Iniimbestigahan namin. Hindi pa na-turn over sa akin yung mga papeles nila. So, titingnan namin dun sa mga paperworks dun sa investigation yung kabuuan po nitong kaso po. Yun lamang po.